Ito yung virtual Pag-ibig account ko kung saan pwede kong ma-check yung naipon ko na sa Pag-ibig. Halimbawa, ito yung mga nahulog ko na pero ito na talaga yung kabuuan ng pera ko. Also, madadouble check ko rin yung mga naging pera ko o yung naging contribution ko pala ng mga nakaraang taon pa. Katulad nito. So halimbawa, kinakaltasan kayo sa sahod ninyo or nagbabayad kayo online sa contribution, gamit lang ang phone or computer ninyo, makikita nyo na kung pumapasok ba talaga siya sa Pag-ibig. At bukod pa dyan, marami pang mga option dito sa bandang gilid kung saan pwede nyo i-explore yung sa loan, yung pag-apply nito, maging yung pagbayad ng loan or contribution man yan. So, paano mag-create ng virtual Pag-ibig account? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit lang ang computer or cellphone mo, pwedeng-pwede nang mag-create ng virtual Pag-ibig account. So una, i-open lang yung Google Chrome at i-search itong Pag-ibig online. Makikita nyo itong pag-ibigfondservices.com. I-click itong virtual Pag-ibig at mag-create tayo ng account. At ang requirement nga pala sa virtual Pag-ibig ay dapat miyembro na kayo ng Pag-ibig. Ibig sabihin yan, meron na kayong Pag-ibig number. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba maging miyembro dito sa Pag-ibig. Yung Pag-ibig MIT or Pag-ibig number ang siyang gagamitin natin sa pag-sign up. So halimbawa, pag kinlik ko to, ang hihingin sa atin na requirements ay ito. Yung Pag-ibig number, complete name, maging yung date of birth at phone number. By the way, kung ang gamit nyo naman pala ay yung phone ninyo, i-search lang yung Pag-ibig online. Katulad nito. At nakita ko rin yung same website. Click ko yung virtual Pag-ibig. Kung mapapansin nyo, parehong-pareho yung magiging itsura niya. Click ko lang yung proceed and then create an account. Click ko lang yung continue. Ito yung option. Pwede ka kasing mag-create ng account gamit yung loyalty card plus mo sa Pag-ibig. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano ka makakuha ng loyalty card plus, isa tong ID at bank account pa. Pag nag-loan ka sa Pag-ibig or meron kang i-claim na benepisyo sa kanila, dito ita-transfer yung pera. Pwede ka rin mag-create ng account. Ang requirements lang dito ay passport or 2 valid ID. Para sa mga kababayan natin nasa ibang bansa or OFW, at kung wala kayo nung SIM card na pang Philippines, pwede rin naman kayong mag-sign up. Ang mangyayari ay kailangan nyo mag-provide ng email address at valid ID na din. So, hindi na ipapadala yung OTP sa phone niyo. Instead, sa email na lang. Try natin tong isang option. So, pinakita ko dito yung sa OFW. Pero kapag wala kayo ng Loyalty Card Plus at hindi rin kayo OFW, dito na lang kayo mag-sign up. Ang kaibahan lang niya sa OFW ay manghihingi ito ng phone. Katulad na sabi ko kanina, ito nga pala yung mga requirements. Pag-ibig number, active cellphone number, active email address, maging ito yung list of valid IDs. Government-issued ID ito, kasama yung sa police clearance, NBI clearance, at kung wala kayo ng government-issued ID, pwede naman yung company ID basta na-issue to ng BSP, SEC, or Insurance Commission. And lastly, kailangan ng valid ID at selfie din na hawak yung ID na gagamitin ninyo sa pag-create ng virtual Pag-ibig. Click ko tong next. Dito naman sa phone, next ko lang din. At click natin yung proceed. Kung mapapansin nyo, parehong-pareho yung itsura sa phone at sa computer. Dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit ito. But again, kahit ano pa yung gamit yung device, cellphone, laptop, or tablet pa yan, basta nasa same website kayo ng Pag-ibig, pareho lang yung hihingi na information, yung requirements, maging yung actual process. I-enter lang dito yung Pag-ibig MID number and yung complete name, date of birth, at cellphone number. Kung mapapansin nyo, kapag OFW, tulad nito, click ko lang to, next tayo. Wala na yung cellphone number dito. Email address, pwede na. Pero kung may cellphone kayo, i-provide nyo na lang din. Also, kapag nga pala Loyalty Card Plus yung ginamit ninyo, kailangan nyo namang i-provide yung last 4 digit nung card na nakuha ninyo, yung card number, maging yung partner bank. So, next lang natin to, kailangan din ng cellphone, maging ng email address. Sa lahat ng proseso, required ang email address. Click ko yung proceed, i-enter dito yung Pag-ibig number, yung partner bank, o yung nakalagay doon sa Loyalty Card Plus. Ganito yung itsura niya. Meron dito sa bandang baba kung AUB, Union Bank, or Robinsons Bank pa yan. Yung last 4 digit naman nasa likuran din, yun naman yung i-enter nyo dito. So, halimbawa, AUB, and then yung partner bank, ito na siya. So, click nyo lang yung proceed, and then, pareho dito, i-click nyo lang din yung proceed.
Kung sakaling meron na nga rin pala kayong virtual pag-ibig account, nakalimutan nyo lang, magkakaroon naman kayo ng error message na katulad nito. You already have an existing virtual pag-ibig account. May ipapadala na OTP dun sa phone number na ginamit nyo at i-enter lang dito yung code. Para sa mga OFW, may option kayo na ipadala yung OTP sa email address ninyo. So, click ko tong proceed. Kapag na-enter na yung code, andito na yung member details. Next naman, yung email address. So, i-enter ko lang dito yung email address. Twice siya. Yung email address nga pala, it's either at yahoo.com or at gmail.com o yung iba pa. Basta nakaka-receive kayo ng email doon or active pa or nabubuksan nyo pa, pwedeng gamitin yun dito. So, na-enter ko na twice yung email. Nag-match naman siya. Next ay security question. Ito yung mga pagpipilian na tanong. Halimbawa, ito yung unang tanong na napili ko, ipoprovide ko lang yung sagot sa bandang gilid. Ito yung sagot ko. Kung ano nga pala yung pagkakatype ko rito, yun din yung magiging sagot ko next time. May pagkakataon kasi na baka binilakihan nyo yung letter o niliitan nyo, dapat eksaktong-eksakto. Kahit kung may symbol pa yan, like period katulad nito, dapat natatandaan nyo at yun din ipoprovide nyo sa pagsagot ng security question na pipiliin dito. So, pili lang ulit ako ng panibagong tanong. 3 questions nga pala. And then, another answer dito. Para saan nga pala security question? Para yun sa password kung nakalimutan natin. Place of birth na, if born outside the Philippines, piliin yung bansa kung saan ka pinanganak. Kung sakaling within the Philippines naman, piliin na lang dito yung lugar, yung district, yung city na din, at yung mother's name at birth. Ibig sabihin, maiden name, pangalan nung dalaga pa siya nung hindi pa kinakasal. So, na-provide ko na. This time, mag-upload na tayo ng valid ID. Ito ulit yung list of valid ID na tinatanggap. Pag passport, pwede na yun. Pero kung hindi passport, at least 2 valid ID. Government-issued ID or yung company ID na related nga or affiliated sa BSP, SEC, or IC. And then, yung ID na yon is gagamitin rin pang selfie, i-upload din. So, unahin ko tong valid ID. Pag passport, pag other ID at ipipiliin at piliin dito yung ID na ginamit or i-upload ninyo. Sa akin, passport na lang. Click ko na yung select file at i-upload ito. Kapag lagpas sa 3 MB, ganito yung error message na makukuha ninyo. Hindi kayo makakapag-proceed sa next step. So, ang gagawin ko is i-remove ko na lang to at mag-upload tayo ng panibago. Para mas lumiit yung size, ang ginagawa ko, sinisave ko lang ulit siya. Halimbawa, nire-resize ko, binabawasan ko yung gilid ng konti, tapos isa-save ko na lang siya ulit. Hanggang sa alam ko na pasok na yung MB o yung file size. Katulad nito, pwede na tayo mag-proceed sa selfie naman. So, yung selfie ko, hawak ko yung passport ko, and upload na rin siya. So, scroll down ko lang, click ko yung submit. Para nga pala sa selfie, dapat walang nakaharang sa mukha, walang mask, walang salamin. Nakalimutan ko i-certify, click ko lang to or check ko lang to, click ko yung submit. And then, hintayin ko lang yung confirmation. Successfully created yung virtual pag-ibig account. Hindi pa to approved, makaka-receive tayo ng text message kapag activated na yung pag-ibig virtual account natin. So, click ko yung okay. And ito nga pala yung text na ma-receive ninyo from Pag-ibig about sa pag-create ninyo ng account. Hiwalay pa yung sa activation na text. Bukod sa text, maghihintay rin kayo ng email na ipapadala, which is katulad nito. So, after 1 day, naka-receive na ako ng email from Pag-ibig mismo. May temporary password dito na gagamitin sa pang-login. Ito rin nga pala yung na-receive kong text from Pag-ibig nung activated na. Pwedeng 1 to 5 business days ma-receive nyo yung text, pero sa akin 1 day lang. And then, enter ko na yung email address and password. First time logging in, kailangan palitan yung temporary password. So, again, email address, and then i-enter ko lang yung temporary password niya. Again, this is for first time lang. Moving forward, kapag napalitan niya na yung password, hindi niyo na kailangan gawin to. So, na-verify ko na this time, new password na. Susundin lang yung mga criteria sa baba, small letter, capital letter, at least 1 number, at least 8 characters yung susundin natin na password. At para sa password, kayo lang din dapat yung nakakaalam, na-submit ko na, and na-reset ko na yung password successfully. So, click ko yung okay. At pwede na ako mag-login sa Pag-ibig virtual account ko, which is katulad ng nakita nyo kanina, makikita mo na yung regular savings account mo at iba't ibang mga feature dito sa bandang gilid. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button para sa iba't ibang mga features katulad ng pagbayad online, pag-apply ng loan sa Pag-ibig at marami pang iba, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!